Mga kontradiksyon sa Biblia. Part 1. Sinasabi ng marami na ang Biblia ang kumpleto at perpektong salita ng Diyos. Pero sa videong ito ay papakita natin na merong at least 10 kontradiksyon sa Biblia. So sabi niya, 10 contradictions daw sa Biblia. Sige nga, subukan natin kung gaano katibay itong claim na ito at joke na ito ng mga Muslim. Sige nga. Siyempre, hindi ito suffisyenteng patunay na walang Diyos. Dahil pwede namang may Diyos pero nagkakamali siya. Kanya lang, ito ay malaking sampal sa mga nagsasabi na perpekto ang Biblia. Unahin natin na ang ikalawang Samuel 24:1. Pansinin na tinutukoy dito kung sino ang nag-udyok kay David upang mag-census o bilangin ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Sino ang nag-udyok kay David para mag-census? Si Yahweh. Pero parehong kwento sa unang Kronika 21:1. Nais guluhin ni Satanas ang Israel kaya inudyukan nito si David na mag-census. Sino nga ba talaga ang nag-udyok kay David? Si Satanas o si Yahweh? Again, you are idiot. Hindi mo binasa ng maigi ang verse. Ang sabi lang doon sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, the Lord moved David against him. Hindi ang Diyos ang nagpa-census kay David. Wrong. 1 Chronicles chapter 21 verse 4, no, iba naman ang wordings. He provoked David to number Israel. So, ang nag-udyok na mag-census ay hindi ang Diyos, kundi si Satanas. So, si Satanas inimpluwensyahan si David by mistake na isensus ang Israel. Kahit na ayaw ng Diyos na umasa sa bilang, sapagkat kaya ng Diyos manalo kahit konti ang bilang. So, dahil nangyaalam si Satanas, ang Diyos din ay nag-intervene kay David na huwag mong i-move ang mga Israelita na mag-census. Kundi, na sinabi ng Panginoon sa kanya na pigilan mo sila. Huwag mo silang hayaan. Yun yung ibig sabihin noon. So again, you are an idiot. There is no contradiction at all. Sunod ay ikalawang Samuel 24:9. Ilan ang nabilang na mga lalaking nakikipag-away o mga soldier? Ilan? Sa ikalawang Samuel 24:9, iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 250,000. Ilan ang lalaban para sa Israel? Pansinin, 800,000. 800,000. Punta naman tayo sa unang Kronika 21:5. Pansinin, parehong kwento ito. Iniulat niya kay David ang kabuuang bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal. Sa Israel ay 1,000,000 at 100,000 at sa Huda naman ay 47,000. Ano ba talaga? 800,000 o 1,100,000? Again, walang contradiction. You are an idiot. Hindi mo binasa ng maigi. Sa 2 Samuel chapter 24 verse 9, ang sabi lang doon, valiant men. And then sa kabila, 1 Chronicles 21 verse 5, ang inulat naman is yung mga men of Judah na may hawak lang ng espada. Magkaiba yung men of Judah lang sa valiant men. Maaring yung sa kabila ay valiant, sa kabila ay mga hindi valiant pero may hawak na espada. So ito yung sagot. Yung 800,000 men, ito yung mga valiant, mga matatapang to, mga eksperyensado to. Yun yung nireport doon sa kabila. Sa kabila, ang report is 1,100,000 men. Yung mga hindi valiant, hindi eksperyensado, pero may mga dalang espada. So walang contradiction, di mo binabasa ang talata. You are an idiot. Sa ikalawang Samuel pa rin, dito naman tayo sa 24:13. 3 taong
taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot? Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sa talatang ito, nagpadala ang Diyos ng isang propeta kay David upang tanungin si David kung ano ang gusto niya, taggutom, pag-uusig, o salot. Ilang taong taggutom o famine? 3 taon. Kung pupunta tayo sa unang Kronika 21:12, ganun din, 3 taon ding taggutom ang isa sa mga options ni David. Pero kung papansinin ninyo, sa ibang manuskrito, ang nakalagay dito ay 7. Pag sinabi nating manuskrito, tumutukoy tayo sa mga kopya ng Biblia. Marami tayong mga kopya ng Biblia at sa mga manuskritong ito ay hindi consistent kung 3 nga ba o 7. Again, walang contradiction dyan. You are just an idiot. Hindi mo binabasa ng maigi ang talata. Kung mapapansin ninyo, ang bawat offer ay merong tagdadalawang choice. Ang unang offer is yung magkakaroon ng famine. At sa ilalim ng famine ay 3 years at 7 years. Sa ikalawang offer ay enemies, pursuing of the enemies, either to be destroyed or to flee. While sa pangatlong option ay ang destruction ng kalupaan, either by pestilence or sword. So, bawat options, yung 3 options, ay may tagdadalawang choices. Kaya 7 years at 3 years kasi yun ang nakapaloob sa isang choice na famine. Ang relationship ng 3 years ay dahil sa panahon ni Elijah na nakalagay sa Luke chapter 4 verse 25 na 3 years. Samantalang ang 7 years naman na choice, kasi related pa rin sa Biblia, ay sa panahon ni Joseph na merong 7 years na famine. So, walang contradiction doon. Each of the choice ay merong tagdadalawang option. So, again, there is no contradiction. You are just a donkey. Pag-usapan naman natin si Ahaziah o Ahazias na isang hari. Sa ikalawang hari, 8:26, sabi, si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ilang taon daw si Ahazias nang siya ay namuno? 22 years old. Pero sa ikalawang Kronika 22:2, 42 taon na si Ahazias nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Ano ba talaga? Ilang taon ba talaga siya? 22 o 42? Hindi pwedeng sabihing typo lang ito dahil noong isinulat ang lumang tipan ay wala silang ginamit na Arabic numbers. Hindi yung gaya natin ngayon na 22. By words nilang sinulat ito. Pangalawa, kahit tanggapin natin na ito nga ay isang typo, diin namin natin na hindi perpekto ang Biblia. Again, walang contradiction dyan. You are just an idiot again. Hindi mo binabasa ang buong Biblia. Na kung saan ay si Ahaziah ay nag-reign sa Jerusalem at the same time tinawag siyang King of Judah. May kaiba ang Jerusalem at ang Judah. Dito makikita natin na meron siyang 2 pinagharian. So yung kanyang magkaibang edad ay dahil meron siyang pinagharian sa Judah at the same time sa Jerusalem. Dahil tinawag siyang King of Judah din, aside na siya ay hari sa Jerusalem. Malinaw na 2 ang kanyang pinagharian, kaya 2 ang edad. At ang reference na siya ay tinawag na King of Judah din, hindi lang siya nag-reign sa Jerusalem, yung makikita sa 2 Kings chapter 9 verse 16, na siya ay King of Judah at the same time, yet nag-reign sa Jerusalem. Because there are 2 places na kung saan siya naging ruler, kaya meron siyang pinagsimulang magkaibang edad din sa pag-rule noong 2 lugar na yon. So walang contradiction, you are just an idiot. Sunod, punta tayo sa ikalawang hari, 24:8. Pag-usapan natin dito si Jehoiakin, isa na namang hari ng Huda. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem. 18 taong gulang. 18 years old. Pero sa ikalawang Kronika 36:9, parehong tao ang tinutukoy. 8 taong gulang si Jehoiakin nang maghari at 3 buwan at 10 araw lamang siyang naghari sa Jerusalem. Again, 18 ba o 8? Kasali na rin sa kontradiksyon dito ang kung gaano siya katagal
naghari. Sa ikalawang hari, si Jehoiakim ay naghari ng 3 buwan, 3 months. Pero sa ikalawang kronika, 3 months and 10 days. Baka naman sasabihin ng iba, talaga namang 3 months, plus or minus 10 days. Pero teka, akala ko ba ito ay perpektong salita ng Diyos? Bakit may mga ganitong inconsistencies at inaccuracies? Kung kayang sabihin sa ikalawang kronika na 3 months and 10 days, bakit hindi yun sinabi sa ikalawang hari? Again, there is no contradiction dyan. It's the same case with King Ahaziah na nung nag-reign sa Jerusalem at the same time ay tinawag na king din ng Judah. Ibig sabihin, dalawa pa rin ang pinagharian kasi may dalawang lugar na si Jehoiachin, kahit naghari siya sa Jerusalem, at siya ay tinawag din na King of Judah, at yan ay nakalagay sa 2 Kings chapter 24 verse 8. At walang mali doon sapagkat same case pa rin kagaya ni King Ahaziah. Well, patungkol doon sa short period of time, nakafocus yun sa kanyang last year sapagkat siya ay naging hari in a short period of time sa 2 Kings chapter 24 verse 8. Kaya kung siya man ay short time sa kabila at merong iba doon sa kabila na number, it's because dalawa kasi ang pinagharian niya at siya ay naghari in a short period of time sa Jerusalem. Again, walang mali as long as may dalawang lugar siyang pinagharian. It's not a big deal. Walang contradiction, you are just an idiot. Punta naman tayo sa ikalawang Samuel 23:8. Pansinin dito na ang pinag-uusapan ay kung ilan ang taong napatay. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David. Ang unay si Yosef Basevet na taga Takemon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi ang 3. So yung chief ng batalyon. Sa isang laban, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ilan ang napatay niya? 800. Sa unang kronika, 11:11. Pansinin, siya pa rin to. Una sa lahat ay si Jasobeam, isang Hakmonita. Siya ang pinuno ng pangkat na 3. Kahit nag-iisa, nakapatay siya ng 300 kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Kayong mga nag-iisip, mapapansin ninyo na magkaiba yung numero, 800 at 300. Pero may mas matindi pa dyan. Iba ang pangalan ng leader o chief nung batalyon na ang tawag ay ang 3. Yosef Basevet sa ikalawang Samuel at Jasobeam sa unang kronika. Sino nga ba talaga? Sino ba talaga ang leader? At ilan nga ba talaga ang napatay? Again, walang contradiction dyan dahil yung sinasabing one time slay at saka yung sa isang bilang ay dahil dalawang nakapaloob doon. Una, sa kanyang sariling kamay. Pangalawa, sa kanyang leadership. So, sa isang bilang ay napatay niya under his leadership. Sa isang bilang naman, napatay niya by his own sword. By his own sword. At yan ay merong example na makikita natin sa Book of Joshua, chapter 10, verse 1, na kung saan ay nakapagpatay si Joshua in a single attack. Pero kung makikita mo ang mga verses, makikita mo, under ng kanyang leadership yun. Again, walang problema doon na ang mga chief captains na kapag pumatay sila, ay ina-address yung kanilang leadership at yung kanilang personal kill. So, the other verse spoke about the personal kill ng Hakmonite at sa kabilang verse ay bilang ng kill ng kanyang leadership. Yan, walang problema doon. Yun, yung pagkaibang pangalan, against not a problem kasi katulad yan sa case ng father-in-law ni Moses na si Jethro. At the same time, ang isang pangalan niya ay si Reuel. There is no contradiction. You are just a donkey, idiot like your prophet. Pag-usapan naman natin ang Ark of the Covenant sa ikalawang Samuel 5 at 6. Kung babasahin ninyo ang ikalawang Samuel 5 hanggang 6, mapapansin ninyo na binalik ni David ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant sa Jerusalem matapos talunin ang mga Filisteo. Pagkatapos lupigin ang mga Filisteo, si David ay kinilala ng hari ng Israel at kinuha niya ang kaban at ibinalik sa Israel. Pero kung babasahin natin ang unang kronika 13 hanggang 14, ganun pa rin. Parehong kwento pero pansinin na ibinalik ang kaban ng tipan sa Jerusalem bago talunin ang mga Filisteo. Again, walang contradiction doon.
Bakit? Sapagkat magkaiba ng books. Hindi one book ang 2 Samuel at ang 1 Chronicles. Separate sila na books. Ibig sabihin, yung nagsulat ng 2 Samuel, iba yung kanyang report na gustong iulat, at ang nagsulat ng 1 Chronicles ay iba din yung kanyang gustong iulat. Walang pagkaibahan yan sa mga historical blogs. For example, may mga vlogger na kapag nagpresenta ng history, no? Minsan inuuna nila yung tagumpay bago yung umpisa ng giyera. Samantalang yung iba namang mga reporters at narrators, mas gusto nilang ipakita muna ang umpisa ng labanan bago yung tagumpay. So, walang problema doon kasi magkaiba yung author. Gusto ng author, yung gerang ipresenta niya bago ng pagdadala ng Ark of the Covenant. Yung isa namang author, gusto niya ipresenta din yung pagdadala muna ng Arka ng Covenant, at the same time ay gusto niya rin na iulat next yung labanan, yung historical na labanan ni David sa mga Palestines. Wala namang problema doon sapagkat magkaiba nga ang gusto ng dalawang author. Magkaiba sila ng gusto ng pagpresenta. At malinaw naman sa 1 Chronicles chapter 14 verse 8 na tinutukoy doon ay ang unang pag-upo ni David sa kanyang trono. So nauna talaga muna yung paglalaban sa Palestine. And then, naagaw ng Philistines ang Ark, then nabawi din ng Israel. Ngayon, nung si David na nasakop na niya ang Jerusalem, gusto niya niyang dalhin ang Ark sa mismong Jerusalem. So walang problema doon. No? As long as malinaw na ang accounts ay sinulat ng magkaibang authors na may kanya-kanyang gustong style kung ano ang kanilang gustong unang iulat. Gusto ng isa, una muna yung labanan bago yung pagdadala. Gusto naman ng isa, yun munang pagdadala bago yung labanan. So walang problema doon. Walang problema doon. Kasi magkaiba nga ng author, magkaiba nga ng books. Hindi isang author lang, tapos nakalimot yung isang author, nakalimot siya doon sa kabila niyang sulat. Hindi isang author na nakalimot, hindi ganon. It is a reporter's style. Yun ang tawag doon, reporter's style. Ano magagawa mo? Gusto nila na magkaiba sila ng way of reporting. As long as nilinaw nila na yun ay patungkol sa unang pag-upo ni David sa trono, and then, after noon, ay ang Ark ay dinala ni David sa Jerusalem. So, walang problema. You are just confused. Why? Because you don't know the historical background. Bilang panghuli, pumunta naman tayo sa Genesis. Genesis 6:19. Hindi ko sinasabing bilang panghuli ay ito na yung huling kontradiksyon na matatagpuan sa Biblia. Marami pa. Pero dahil 10 lang ang pwede nating pag-usapan sa videong ito, gagawa pa tayo ng iba pang mga video. Sa Genesis 6:19, nagsabi ang Diyos, "Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila." This is a very familiar story in the Bible, diba? Ilan ang dinalang hayop ni Noah o Noe sa barko? Alam natin na isang pares ang pinakasikat na sagot dahil yan ay nasa Genesis 6:20. Ano nakalagay doon? Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Malinaw yan sa Genesis 6, isang pares, one pair. Pero kung pupunta tayo sa 7:2 ng Genesis, magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at isang pares naman sa di malinis. Biglang iba na ang rule. Hindi na 1 pair for every animal. 7 pairs na kung malinis, 1 pair kung hindi malinis. Pwedeng sabihin ng iba dyan na nagbago ang isip ng Diyos. Okay, pero akala ko ba alam ng Diyos lahat? Ibig sabihin, hindi pwedeng magbago ang isip niya dahil siya ay eternal and unchanging. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito patunay na walang Diyos. Pero isa
Isa itong malaking patunay na ang sumulat ng Biblia ay hindi perpekto kung sino man siya. Kahit pa sabihin ng iba na perpekto ang salita ng Diyos pero yung mga nag-transcribe, yung mga nagsulat ay nagkamali, bakit hahayaan ng Diyos na magkaroon ng gusot sa sarili niyang salita? Kung tayong mga tao nga ay pag nagkamali tayo ng sinulat, ini-edit natin. O in the case of newspapers, nag-i-issue sila ng erratum. Ito pa kayang all-powerful at all-knowing na lumikha ng langit at ng lupa? Again, walang contradiction doon. Sapagkat malinaw naman sa Genesis chapter 6 verse 19 na ang 2 by pairs ay patungkol sa mga hindi specified na clean or unclean. And then sa Genesis chapter 7 verse 2 nilinaw din na yung by sevens ayon yung mga clean. So magkaiba ng pictures at magkaiba ng qualities na pagpili. So yung isang number ay patungkol sa hindi specified na clean or unclean, samantalang yung isa ay tumutukoy lang sa clean. Again, hindi nagbagong isip ng Diyos, sadyang idiot ka lang at palpak ang gawa mong video. Debunk ni Brother James. Your stupidity is debunked. And now, kung gusto mo pang gumawa ng isang video, gawin mo lang and let me school your stupidity. And I challenge you in a debate. Why not? Makipagdebate ka sa akin. Gawin nating live debate. Patunayan ko sa iyo na ang Islam mo, Quran mo ay maraming contradiction. Walang contradiction sa Biblia. I studied all of those objections at lahat ng yan ay nasagot na yan. Nasagot ko na yan lahat at walang mali sa Biblia. Then I challenge you. Why not you face me in a debate? Why not? Let's discuss about your religion. Patutunayan ko sa iyo may mga contradiction sa Quran, hindi mo kayang sagutin, matutulala ka, pati mouthpiece mo o pustiso mo baka matatanggal. Shame on you, Christ is Lord, powerful of Christianity, we always defend our faith, and these liars are debunked. You are wondering, I wonder how, I wonder why. You told me about the blue sky and all what I can see. Just a Abdul jumping around me. I thought it's a guy, it turned monkey, and all what I can see, a monkey around me. What are you talking about?